Ang mundo ay puno ng mga ilog, ang ilan ay nagsisilbing mga ruta para sa kalakalan, ang iba naman ay naging pundasyon ng buong mga lungsod, at ang iba ay isang bitag na maaaring magdulot ng kamatayan. May mga ilog na kayang tangayin at wasakin ang buong mga nayon kapag umaapaw. Mayroon ding mga ilog na nagtatago ng napakalakas na agos na halos imposibleng malabanan. May mga malalaking paikot na agos na maaaring humila sa iyo pababa, mga hayop na kayang kumitil sa loob lamang ng ilang segundo, at mga tubig na sobrang marumi na milyon-milyong tao ang nagkakasakit bawat taon. Sa video na ito, tuklasin natin ang 10 sa pinakamapanganib na ilog sa buong mundo. Hindi sila ang pinakamaganda o pinakasikat. Sila ang mga ilog na sa iba't ibang dahilan ay maaaring gawing isang simpleng paglangoy, isang biglaang pag-apaw, o isang maliit na pagkakamali ang isang sitwasyong maaaring hindi ka na makabalik. Kaya umupo ng maayos at lakasan ang volume. Dahil ngayon, maglalakbay tayo sa mga ilog kung saan ang pagtalon sa tubig ay maaaring maging pinakamasamang desisyon ng araw. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, i-click muna ang subscribe button at paki-on na rin ng notification bell para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming video. Number 10. Orinoco River, Venezuela and Colombia. Magsisimula tayo sa South America sa isang napakalaking ilog na madalas iniuugnay sa makapal na kagubatan ng Amazon. Ang Orinoco River ay isang napakalawak at halos hindi nagagalaw na likas na yaman. Ang delta nito ay parang isang malaking maze na binubuo ng mga sanga ng ilog, latian at bakawan. Saan ka man tumingin, puro tubig at makakapal na halaman ang makikita, habang kakaunti lamang ang presensya ng mga tao. Mukhang napakaganda ng lugar, pero isa ito sa mga lugar kung saan ang isang simpleng problema ay maaaring mabilis na maging isang malaking sakuna. Hindi lang tubig ang panganib dito, kundi pati na rin ang mga hayop na nakapaligid dito. Sa mga tubig na ito ay makikita ang iba't ibang uri ng hayop, kabilang ang mga freshwater stingray na may makamandag na tinik, electric eel na kayang maglabas ng malakas na kuryente, malalaking buwaya at anaconda. Sa mga pampang naman ay maraming lamok na maaaring magdala ng iba't ibang sakit. At sa mas masukal na bahagi ng kagubatan, maaari ring may mga jaguar. Kung tumaob ang isang bangka, may mapinsalaan ng malubha o magkaroon ng matinding impeksyon, hindi madaling makapunta sa ospital. Walang mabilis na mga kalsada, walang malalaking lungsod sa malapit, at maaring tumagal ang oras bago dumating ang tulong. Ang kombinasyon ng mapanganib na mga hayop, pagiging liblib ng lugar at kakulangan ng infrastruktura ang dahilan kung bakit ang Orinoco River ay hindi lugar para sa isang simpleng paglalakad o paglangoy. Number 9. Mississippi River, USA. Pumunta naman tayo sa United States. Kapag tiningnan mula sa isang tulay o sa gilid ng isang lungsod, maaaring magmukhang kalmado ang Mississippi River. May mga cargo ship, barge, mangingisda at mahahabang tuwid na bahagi ng ilog. Pero nakakaloko ang itsura nito. Malalakas ang mga agos nito at may mga paikot na agos na maaaring humila sa isang tao sa loob lamang ng ilang segundo. Napakalakas ng galaw ng tubig na kahit mukhang kalmado ang ibabaw, patuloy naman ang malalakas na agos sa ilalim. Kaya sa maraming lungsod na nasa tabi ng Mississippi, hindi inirerekomendang maligo o lumangoy mismo sa ilog. Hindi ito isang ordinaryong beach, para itong isang napakalaking kayumangging conveyor belt ng tubig na hindi nagpapatawad sa pagkakamali. Dagdag pa rito ang problema sa polusyon. Sa loob ng maraming dekada, nakatanggap ang Mississippi ng mga pataba, industrial waste at wastewater mula sa napakalawak na agricultural at industrial areas. Ang resulta ay malabo at maruming tubig na may napakababang visibility. Dahil dito, mahirap makita ang mga nakatagong panganib tulad ng mga piraso ng kahoy, bakal, mga lumubog na bagay at biglaang pagbabago ng lalim ng tubig. Kapag may nahulog ang kombinasyon ng malakas na agos, mga nakatagong bagay at mahinang visibility ay nagpapahirap ng husto sa pagsagip. Hindi ito kasing dali ng iniisip ng iba. Hindi man ito ang tipikal na ilog sa isang tropikal na gubat, hindi rin ito lugar para sa paglangoy. Maaari itong maging isa sa mga pinakamasamang lugar na maaari mong piliing languyan. Number 8. Mekong River, Southeast Asia. Ngayon naman, pupunta tayo sa Southeast Asia. Ang Mekong River ay dumadaloy sa China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia at Vietnam. Isa itong napakahalagang bahagi ng buhay sa rehiyon.
Nakadepende rito ang pangingisda, irigasyon ng mga palayan at transportasyon ng milyon-milyong tao. Pero lumalabas ang panganib kapag nagiging matindi ang panahon. Kapag panahon ng monsoon, biglang tumataas ang agos ng ilog. Umaapaw ang tubig, nawawala ang mga pampang, at may mga buong nayon na nalulubog sa tubig. Ang mga lugar na dating malalawak na bukirin kapag tag-araw ay nagiging isang malaking lawak ng maputik na tubig. Halos imposibleng malaman kung alin ang dating kalsada, daanan, bahay o kanal. Sinisira ng baha ang mga pananim, tinatangay ang mga bahay mula sa pundasyon at isinasara ang mga kalsada ng ilang araw. Mahirap ding hulaan ang mismong ilog. May mga gumagalaw na sandbank, malalaking paikot na agos at makikitid na bahagi kung saan biglang bumibilis ang tubig. Nagbabago rin ang ilalim ng ilog sa bawat panahon. Maraming bangka ang overloaded, may mga lumang life vest o minsan ay wala talagang anumang proteksyon. Kapag may nangyaring problema, maaaring napakalayo ng pinakamalapit na health center. Para sa isang turista, maaaring magmukhang isang kakaibang adventure ang pagtawid sa Mekong. Pero para sa mga taong araw-araw itong tinatawid, isa itong palaging panganib. Number 7, Ganges River, India. Ang Ganges River ay isa sa mga pinakasagradong ilog sa mundo. Milyon-milyong tao ang itinuturing itong isang buhay na Diyos. Ginagamit ang tubig nito para sa pagligo, paglalaba, pagsasagawa ng mga ritual, pagpapakalat ng abo at paghingi ng mga basbas. Para sa maraming pamilya, ang pagligo sa Ganges ay may napakalalim na kahalagahang espiritual. Pero sa likod ng simbolismong ito ay may mas madilim na realidad. Sa kahabaan ng ilog, patuloy na pumapasok ang hindi nalinis na wastewater, industrial waste, basura at mga organikong labi. Sa ilang bahagi, halos hindi na kayang hawakan ng tubig ang napakaraming dumi na dala nito. May bakterya, virus at mga nakalalasong sangkap na dumadaloy sa ilog, kaya ang simpleng pagligo ay maaaring maging isang seryosong panganib sa kalusugan. Sa mga lugar sa paligid ng Ganges, laganap ang mga sakit tulad ng cholera, hepatitis at iba't ibang impeksyon sa bituka na higit na nakakaapekto sa mga mahihina ang katawan. Ang panganib dito ay hindi isang malakas na agos o isang mabangis na hayop na maaaring umatake, mas tahimik ang panganib. Mga microorganism na hindi nakikita ng mata pero maaaring magdulot ng pagkalat ng sakit at mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa milyon-milyong tao. Isa itong ilog na nagbibigay buhay sa katawan at kaluluwa, ngunit maaari rin nitong magkasakit ang mga taong umaasa rito. Number 6, Nile River, Africa. Pupunta naman tayo sa Hilagang Silangan patungong Africa, kung saan matatagpuan ang Nile River. Ang Nile ay matagal nang iniuugnay sa mga piramid, templo at sinaunang kabihasnan. Ang kasaysayan nito ay konektado sa pinagmulan ng Egypt at sa kaligtasan ng mga taong matagal nang umaasa sa tubig at pag-apaw nito para sa kanilang mga pananim sa gitna ng disyerto. Pero mayroon ding mapanganib na bahagi ang Nile. Sa maraming bahagi ng buhay, umiikot ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao sa ilog. Dito sila naliligo, nangingisda, naglalaba at tumatawid gamit ang maliliit na bangka. Pero ang pakikisalamuha sa mga buwaya ng Nile at mga hipo ay hindi isang ligtas na sitwasyon. Madali silang gumalaw sa malalabo at maputik na tubig. Maaari silang umatake kapag naramdaman nilang may pumapasok sa kanilang teritoryo, at kabilang sila sa mga hayop na nagdudulot ng maraming pagkamatay sa Africa. Bukod sa mga hayop, may kaugnayan din ang Nile sa mga parasitic disease tulad ng schistosomiasis na naipapasa ng maliliit na organismong matatagpuan sa tubig. Sa mga rural na lugar kung saan normal ang araw-araw na pagpunta sa ilog, ang posibilidad na mahawa ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. At kapag dumating ang malalakas na ulan, umaapaw ang ilang bahagi ng ilog at tinatangay ang mga simpleng bahay, taniman at mga daanan. Ang mismong ilog na nagbibigay buhay sa milyon-milyong tao ay isa ring palaging banta, kaya napipilitan silang mamuhay na laging may kasamang panganib. Number 5, Zambezi River, Africa. Nasa Africa pa rin tayo, pero ngayon ay tutungo tayo sa timog. Ang Zambezi River ang ilog na kinaroroonan ng Victoria Falls, isa sa mga pinakakahanga-hangang talon sa mundo. Dito, bumabagsak ang napakaraming tubig mula sa isang napakalaking cliff. Tinatakpan ng hamog ang paligid at napakalakas ng tunog ng tubig. Para sa isang turista, isa itong napakagandang tanawin. Pero para sa isang taong nagnanavigate sa ilog, maaari itong maging isang nakamamatay na kapaligiran. Malapit sa talon at sa iba pang bahagi ng ilog, mabilis at napakalakas ng agos ng Zambezi.
May malalaking alon, mga batong nakalubog sa tubig at magkakasalungat na agos na nangangailangan ng matinding kontrol at tamang timing. Isang maling desisyon lamang ay maaaring maging dahilan para tumaob ang isang raft sa loob lamang ng ilang segundo. Nagbabago rin ang lakas ng ilog depende sa panahon. Kapag tag-ulan, tumataas ang volume ng tubig, bumibilis ang mga agos at lumilitaw ang mga bagong whirlpool. At tulad ng ibang malalaking ilog sa Africa, gumagala rin ang mga hipo at buwaya sa mga pampang at mababaw na bahagi ng ilog na nagdadagdag ng panibagong panganib. Kaya ang ilang bahagi nito ay maaari lamang puntahan kasama ang mga lokal na guide na kabisado ang bawat bato, bawat liko at bawat pagbabago ng level ng tubig. Number 4, Amazon River, South America. Babalik tayo sa South America pero ngayon ay pupunta tayo sa isang tunay na higante. Ang Amazon River, ito ang ilog na may pinakamalaking daloy ng tubig sa buong mundo. Sa ilang bahagi, napakalayo ng pagitan ng dalawang pampang na parabang dagat na ang iyong tinitingnan at hindi isang ilog. Sa Amazon, hindi lang basta dumadaloy ang tubig, napakalakas ng sistema nito. Maaaring mukhang banayad ang agos kapag nakasakay ka sa bangka, pero mabilis nitong tinatangay ang mga troso, sanga, at iba pang debris. Ang pagtama sa isang nakalubog na troso ay maaaring makasira sa katawan ng bangka o biglang magpataob sa isang maliit na sasakyang dagat. Mababa rin ang visibility sa tubig at patuloy na nagbabago ang ilalim ng ilog dahil sa mga pag-ulan at pagbaha. At syempre, nandiyan din ang mga hayop. Sa iba't ibang bahagi ng Amazon, makikita ang piranha, caiman, anaconda, freshwater stingray na may makamandag na tinik at electric eel. Sa ilang lugar kung saan naghahalo ang tubig tabang at tubig dagat, maaari ring umakyat ang mga bull shark. At lahat ng ito ay nangyayari sa isang napakalawak na lugar kung saan ang ilang nayon ay maaaring ilang oras o kahit ilang araw ang layo mula sa pinakamalapit na lungsod. Kung may mangyaring malubhang aksidente sa gitna ng kagubatan, napakahirap ng evacuation. Ang Amazon ay isang napakalaking sistema kung saan napakaliit ng margin for error, lalo na para sa mga taong hindi pamilyar sa ilog. Number 3, Yangtze River, China. Ngayon naman lilipat tayo sa Asia. Ang Yangtze River ang pinakamahabang ilog sa kontinente at dumadaan sa isa sa mga pinakamataong rehiyon sa mundo. Sa kahabaan nito ay makikita ang mga lungsod, dam, pabrika at malalawak na bukirin. Isa itong pangunahing ugat ng ekonomiya at napakahalaga para sa China. Pero ang problema ay kapag ang isang ilog na ganito kalaki ay nawalan ng kontrol, napakalaki rin ng maaaring maging epekto. Sa buong ika-20 siglo, ilang malalaking pagbaha sa Yangtze ang naging tunay na mga sakuna na nagresulta sa daan-daang libong nakitil at milyon-milyong taong napilitang lumikas. Nalubog ang buong mga komunidad, nawasak ang mga pananim, habang mabilis ding kumalat ang mga sakit na nauugnay sa nakatigil na maruming tubig. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan ang Yangtze gamit ang malalaking infrastruktura tulad ng Three Gorges Dam na tumutulong kontrolin ang daloy ng tubig at gumawa ng enerhiya. Pero ang ganitong malalaking infrastruktura ay nagdadagdag din ng panibagong komplikasyon. Kung lalampas sa inaasahan ng isang baha o magkaroon ng problema sa isang dam, maaaring lumaki ng husto ang epekto sa mga lugar na nasa ibaba ng ilog. Kaya mapanganib ang Yangtze hindi lamang dahil sa malalakas nitong agos o lokal na pagbaha, kundi dahil ang anumang malaking pagbabago rito ay maaaring makaapekto sa buong mga rehiyon at milyon-milyong tao ng sabay-sabay. Number 2, Brahmaputra River, Yarlung-Changpo, Tibet, India, Bangladesh. Malapit na tayo sa dulo at narito ang isang ilog na nagbabago ng pangalan habang nagpapatuloy ang paglalakbay nito, pero hindi nagbabago ang pagiging matindi ng kalikasan nito. Sa Tibetan Plateau, kilala ito bilang Yarlung-Changpo. Dito, dumadaan ito sa isang napakalalim na kanyon na maaaring makipagsabayan sa ilan sa pinakamalalaking kanyon sa mundo. Umaagos ang tubig sa pagitan ng matatayog na bundok na bumubuo ng sunod-sunod na malalakas na agos at magkakadugtong na talon. Napakakaunti ng mga lugar na ligtas na maaaring paghintuan. At kapag nagkamali ka, halos wala ng pagkakataong makabawi. Kapag lumabas na ang ilog mula sa kabundukan at pumasok sa India at Bangladesh, tinatawag na itong Brahmaputra at nagbabago rin ang itsura ng paligid. Hindi na nakakulong ang tubig sa isang makitid na kanyon. Sa halip, kumakalat ito sa isang napakalawak na kapatagan. Kapag panahon ng monson, umaapaw ang ilog, sinasakop ang mga bukirin, bayan at kalsada at ginagawa ang buong lugar na parang isang malawak na kulay abong dagat na mabagal man gumalaw pero napakalakas ng puwersa. Taon-taon nangyayari ang mga pagbaha na ito
Pinipilit nitong lumikas ang daan-daang libong tao mula sa kanilang mga tahanan at sinisira ang mga pananim na kailangan ng maraming pamilya para mabuhay. Kaya ang iisang sistema ng ilog na ito ay may dalawang magkaibang uri ng panganib. Sa matataas na bahagi, isa itong bangungot para sa sinumang susubok sa Whitewater Expedition. Sa mabababang lugar naman, isa itong paulit-ulit na banta na nakaaapekto sa buhay ng milyon-milyong tao. Number 1, Congo River, Africa. At narating na natin ang number 1 sa listahan, ang Congo River. Ito ang ikalawang pinakamalaking ilog sa Africa, pero ang tunay na nagpapatingkad dito ay ang lalim nito. Sa ilang bahagi, umaabot ang lalim nito sa mahigit 200 meters na mas malalim pa kaysa sa maraming bahagi ng dagat malapit sa baybayin. Kapag pinagsama ang napakalalim nitong tubig at napakalakas na daloy, nagkakaroon ito ng kakaibang kilos. Sa huling bahagi nito, malapit sa Atlantic Ocean, sumisikip ang Congo River at nabubuo ang Inga Rapids. Isa itong serye ng malalakas na bagsak ng tubig at matitinding turbulence kung saan napakalaking hydraulic energy ang naiipon. Isipin mo ang milyon-milyong litro ng tubig na dumadaloy sa pagitan ng mga batuhan, bumabagsak sa magkakasunod na hindi pantay na bahagi at lumilikha ng malalaking whirlpool, mga alon na ilang metro ang taas at mga agos na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Isa itong kapaligiran na kahit ang mga pinakamagagaling at pinakamatapang na eksperto sa whitewater ay tinatrato ng may malaking pag-iingat. Hindi lang teknikal na kaalaman ang kailangan dito. Sa maraming bahagi, kakaunti ang infrastruktura, mga access point at posibilidad para sa rescue. Kapag may nangyaring mali, napakahirap makarating sa lugar at mailabas ang isang taong nangangailangan ng tulong. Bukod dito, may mga hipo at buwaya rin sa ibang bahagi ng ilog. Naranasan din ng rehiyon ang matagal na political instability na lalo pang nagpapahirap sa anumang malakihang operasyon sa ilog. Sa ika-21 siglo, nananatiling malaking bahagi ng Congo River ang halos hindi pa rin napapasailalim sa ganap na kontrol ng tao. Pagkatapos ng paglalakbay na ito, malinaw na ang isang ilog ay hindi kailanman simpleng umaagos na tubig lamang. Maaari itong maging hangganan, ruta ng kalakalan, pinagmulan ng isang kabihasnan at kasabay nito ay isang palaging panganib. May mga ilog na nakamamatay sa kamangha-manghang paraan sa pamamagitan ng mga pagbaha na sumisira sa lahat ng madaanan nito. Ang iba naman ay tahimik na nagdudulot ng panganib sa pamamagitan ng mga sakit, polusyon o mga aksidenteng nagaganap sa mga liblib na lugar na halos hindi na nababalita. Sa lahat ng pagkakataon, ang mga komunidad na nakatira sa tabi ng mga ilog na ito ay napipilitang matutong mamuhay kasama ang isang kapaligirang nagbibigay ng buhay, pero patuloy ding sumusubok sa kanilang kaligtasan. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa pinakamapanganib na mga ilog sa buong mundo, i-like ang video at mag-subscribe sa Noel Polo TV. At sabihin sa comments kung anong iba pang ilog ang idaragdag mo sa listahang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video.